Alam naman natin na 4 na po yung nakabinbing impeachment complaint laban po kay VP Sara. Sabi po nila parang nananakot, pwede po sa posturing din ng pananakot sa mga kongresista. Ano pong palagay niyo po dito sa sinasabi niyang pananakot na taktika? Kaya siya nadeklara na maaga. Again, yung pananakot, parte yan ng hindi siya kilala talaga. Katulad ng sinabi ni Congressman Erice, kahit daw mga civil society organizations na kaalyado niya natatakot sa kanya. Siguro yung sense na for once, magkakaroon ang bansa ng isang politiko na hindi sa mold ng tradisyonal. Si BP Inday kasi speaks her mind out. Hindi siya, ako sa whole career ko, nasanay na ako sa mga politiko na paikot-ikot, ifo-fudge, will not tell you directly. Ito, naninibago ako kasi napaka-direct at napaka-frontal yung kung ano yung gusto niya sabihin, sasabihin niya sa'yo at hindi niya sinalagay sa isip yung, di ba, yung repercussions. Yes, pero... So dun sa tanong mo, Ricky, may 4 na, may humabol pa, di ba? Yes, 4 na kagabi, impeachment. Hindi ibig sabihin, pagdami ng impeachment, totoo lahat yung mga sinasabi. Ang binago niya, yung arena. Kung dati, dependent siya ng impeachments. Ngayon, front runner siya sa 2028. Correct. So yung pagbabago ng terrain kung saan siya gagalaw ay malaking bagay dahil binibigyan niya ng signal ang mga politiko na magja-judge sa kanya na ako ay kandidato sa 2028. Ayun na nga. Hindi ibig sabihin kung kandidato ka, tutuloyan mo yan. Katulad sa Amerika, may tinatawag na Presidential Exploratory Committee kung saan ine-explore mo yung possibilities. Itong kay BP Inday, dineclare niya ang intention niya sa 2028. Ngayon, tatakbo ba siya? Depende sa numero, di ba? Depende kung alam naman natin siya, wala siyang partido, wala siyang pondo, hindi kanya ang COMELEC, wala siyang tao sa baba. So ang daming gagawin, Iki, alam mo yan, ang daming gagawin para maging contender siya. Pero what's going for her are the results of the survey. Yan, oo.